Sa buhay natin, madali tayong humusga sa panglabas na anyo ng mga taong nakikita natin. Pinahihiya pa at pinangdidirihan dahil lang sa madumi at mahirap ang kanilang buhay. Pero paano nga ba kung pain lang ang lahat at sinusubukan ka lang? Si Alice, masipag na dalagita. Ayaw man siyang payagang mamasukan ng kanyang ina. Pero nagpumilit ito dahil ayaw niyang maging pabigat dahil wala na siyang ama. Ang kanyang kuya namamasukan din para hindi sila magutom. Nakapagtapos naman sila ng elementarya at sapat na yon. Sila ay pinalaking may mabuting asal at hindi reklamador sa kanilang nakagis ng buhay. Anak, mag-ipon ka. Huwag mong ibigay lahat sa akin ng pera mo. Mag-aral ka uli. Tapusin mo ang sekundarya para naman kahit papano ay makapagtapos ka. Saad ng ina ni Alice. Okay na po ako, inay. Hindi na po mahalaga ang natapos. Ang mahalaga, meron tayong kinakain araw-araw. Sagot ni Alice. Napaluha na lang ang kanyang ina. Kundi sana siya nag-asawa ng maedad na, sana napatapos niya ang kanyang 2 anak. Maedad na rin ang kanyang napangasawa at kaya naman nang magkasakit ito, hindi na nakabawi pa ang katawan. Nay, heto po ang bigas at konting pera. Sasama po ako sa Maynila sa mga kaibigan ko sa malaki daw na building na ginagawa nila. Kondo daw ang tawag doon. Kailangan daw ng helper, Nay. Sayang din. Matatagalan ako doon, Nay. Mag-iingat po kayo ni Alice, ha? Paalam ng kuya ni Alice. Binata ka na, anak. Kaya kung yan ang pasya mo, sige. Basta wag kang gagawa ng masama, ha? Maynila na yon. Iba na ang mga tao doon. At tuluyan na nga silang iniwan ng kuya ni Alice. Malungkot ang kanilang ina. Itinatago ang takot at pangamba. Habang si Alice patuloy na minamahal ang kanyang trabaho. Alice, kung nagtapos ka sana kahit high school, gagawin kitang kahera. Kasi mapagkakatiwalaan ka eh. Kumpara sa mga kahera ko, ninanakawan ako. Gusto mo bang mag-aral? Papayag ako. Half day lang naman ang pasok ngayon at sa hapon, waitress ka dito. Ako na ang bahala sa baon mo. Saad ng amo ni Alice. Talaga po, ma'am? Salamat po. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko. Pangako. Nabuhayan naman ng loob ang kanyang ina at nagpasalamat sa Diyos. Alam niya kahit mawala na siya sa mundo, makakaahon na ang anak niyang babae pag nakatapos ito ng pag-aaral. Masipag si Alice mag-aral at lalong naging determinado sa buhay dahil alam niya makakatapos siya ng pag-aaral basta mahalin lang niya ang kanyang trabaho. Pinagkakatiwalaan na siya ng kanyang amo maging sa pera. Siya na ang namamalengke at pinaghuhulog sa bangko. At hindi na iba ang turing sa kanya ng pamilya ng amo niya. Kaya naman iginaganti niya ang kabutihan sa mga nakikita niyang mga walang-wala na sa buhay. Ang mga tira nilang pagkain ay hinihingi niya sa kanyang amo at pag-uwi niya sa bahay nila ay ibinibigay niya sa kanyang mga kapitbahay na mahihirap at maraming anak. Mabait ang batang yan, ano? Maganda ang palaki ni Feli. Kahit solo na siya at wala ng asawa. Mabait ang 2 niyang anak. Puna na mga miron. Oo, sayang nga lang at mahirap lang sila. Madaling lapitan ng mag-iinan na yan. Kahit bigas na uutangan ko ng walang bayaran. Wala eh. Dami ko kasing anak. Wika pa ng kanilang kapitbahay. At hanggang isang araw napuna ni Alice ang isang matandang babae na matagal nang kumakain sa kanila. At naiinis na ang ibang waitress dahil mabaho daw at gustong itaboy ng mga ito. Huwag ninyong itaboy. May pambayad naman. Baka wala ng pamilya kaya walang nag-aasikaso. Kawawa naman. Ako na magsisilbi pag dumating. Tawagin niyo ako, ha. Pakiusap. Huwag niyo namang itataboy. Ani Alice. At mula nga noon si Alice na ang nag-aasikaso sa matanda hanggang makagaanan niya na ito ng loob. Nay, tagasan ka po? Bakit araw-araw dito ka kumakain? Wala ka bang anak o kasama sa bahay? Wala na, Ineng. Matagal na akong solo. Iniwan na ako ng mga pamangkin ko matapos nilang ubusin ang pera ko. Wala akong anak. Matandang dalaga na ako. Napaawa si Alice. Alam niya ang pakiramdam ng mag-isa. Dahil sila man ng nanay niya, wala ding matatawag na kamag-anak dahil mahirap lang sila. Karamihan sa kanilang kamag-anak, hindi sila kilala. Mayayaman kasi ang angka ng tatay niya at hindi sila kilala. Nay, huwag kang magtatampo sa akin, ha.
bakit po kayo mabaho at ang damit po ninyo mabaho din? Wala po ba kayong tubig sa bahay nyo? Tanong ni Alice. Hindi ko na namamalayan, Ineng. Parang wala na akong pang-amoy eh. Basta pag-gising ko, kakain ako dito sa restaurant nyo at babalik na muli sa bahay ko. Taga doon lang ako sa kabilang kanto, Ineng. Pasensya na kayo kung mabaho na pala ako. Hindi ko namamalayan. Dagdag pa ng matanda. Naawa naman si Alice at mula noon ginagabayan na niya ang matanda. At alam ito ng kanyang amo at sinabing mabait daw si Alice at matulungin. Kinuwento naman ni Alice sa kanyang ina ang tungkol sa matanda at agad itong nagsabi na kunin ang iba niyang damit at ibigay sa matanda. Hindi ko na naisusuot yan, anak. Ang dami ko namang duster at hindi naman ako laging umaalis ng bahay. Ibigay mo na yan. Sige na, Alice. Nakakaawa naman ng matanda. Ako, may anak na mabait na kagaya mo. May nag-aalaga sa akin. Kaya ramdam ko ang hirap na pinagdadaanan ng matandang yun. Ilang taon din na alaga ni Alice ang matanda at minsan ding hindi na nakain ng matanda sa restaurant at nag-aalala si Alice. Kaya dinadalhan niya ito ng pagkain at nakita niya kung anong klaseng buhay meron ng matanda. Nay, baka po may ahas at dagana sa ibang kwarto ng bahay mo. Mag-iingat ka po ha. Kundi lang ako nag-aaral at nagtatrabaho, tutulungan kita. Kaya lang kapos na kapos po ako sa oras eh. Masama po ba ang pakiramdam mo? Bakit po nakahiga na lang kayo? Heto po ang mainit na sabaw. Kumain po muna kayo. Ay bait mo naman talagang bata ka. At napakabuti ng puso mo. Huwag kang magbabago. At may kapalit na swerte yan, Ineng. Ako nakakaramdam ng hilo araw-araw. Kaya ako nahiga muna. At hindi na lumabas ng bahay. Saad ng matanda. Nagtataka naman si Alice. Saan nakuha ng pera ang matanda? Nahiya naman siya magtanong kaya inisip na lang niya baka may mga kamag-anak pa itong tumutulong sa matanda. Hanggang sa napapansin ni Alice, tuluyan ang hindi napunta sa restaurant ang matanda. Naisip ni Alice, baka nahihiya na ito dahil sa mabaho nga ang kanyang amoy at nahahalata nito na nagtatakip na ng ilong ang ibang waitress. Hindi sumuko si Alice. Dinadaanan pa rin niya ito ng pagkain araw-araw at nakita niya malinis na ang bahay nito at suot na ang damit na ibinigay ng nanay niya. Aba, Nay! Ang linis na ng bahay mo ah! Sino po naglinis? Upa ko, Ineng. At itinapon ko na bababaho kong damit. Tama ka. Kailangan ko na maglinis ng bahay. May nakikita na akong mga daga. Salamat, Ineng, at hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Nagpa-check up na pati ako at may high blood na ako. Matanda na kasi. Ineng, mag-asawa ka at magtapos ng pag-aaral para hindi ka mapagaya sa akin, ha? Sad pa ng matanda. Muli pala isipan kay Alice kung saan nakuha ng pera ang matanda. Gustong gusto na niyang magtanong pero nahihiya siya sa matanda. Ang iniisip muli niya, masaya siya kasi maganda na ang takbo ng buhay ng matanda. Muling kumain sa restaurant ang matanda at hindi na ito mabaho. At dumaan ang mga araw na masaya si Alice sa nakikitang pagbabago ng matanda. At nakapagtapos na nga ng sekundarya si Alice at naging kahera na ito. Masayang masaya ang matanda para kay Alice at maging ang kanyang ina tuwang-tuwa sa kanyang anak. Hindi man sapat ang kinikita nito, ang mahalaga nakakakain sila 3 beses sa maghapon at ang kuya ni Alice nakakapagpadala din kahit na papano at sapat na ang ganung buhay para kay Alice. Pero hindi alam ni Alice. Susubukan siya ng matanda at kung makakapasa siya sa pagsubok, may matatanggap siyang gantimpala. Lagi nang kulang ang dalang pera ng matanda at hindi sapat pambayad sa kinain nito. At si Alice ang nag-aabono at kahit kailan hindi ito nagreklamo. Buwan ang dumaan at walang nakinig na reklamo ang matanda at napapangiti ito. Salamat, Diyos ko. Sa dami ng aking sinubukan tao, ang batang ito yata ang magtatagumpay. Bulong ng matanda. At kumuha nga ng pagkakataon ng matanda at 1 linggo itong hindi nagpakita kay Alice.
Muling nag-alala ang dalaga at agad na pinuntahan ang bahay ng matanda. Pagdating ni Alice, nakita niyang nakangiti ang matanda at agad siyang pinaupo. At nagulat si Alice, marunong mag-cellphone ng matanda at may tinawagan ito. Huwag ka munang umalis, Ineng. May regalo ako sa iyo. At maya-maya nga'y may dumating na lalaki at mukha itong abogado. Nagulat si Alice at may inilabas itong papel at pinaliwanag sa kanya ang nilalaman. Miss Alice, abogado po ako ni Madam Consolacion Sarmiento. Ibibigay po niya sa iyo ang lupa na may sukat na 1,000 metro kwadrado. Matatagpuan po ito sa gitnang bayan at ang halagang 1,000,000 piso. At pakipirmahan mo po dito. Salamat po. Saad ng abogado. Ha? Nako. Ayoko po, Nay. Bakit mo po ako bibigyan? Wag po. Hindi po ako humihingi ng kapalit sa pagtulong ko sa iyo. Ani Alice. Tanggapin mo yan, Ineng. At kahit tanggihan mo, wala ka nang magagawa. Palis na ako sa isang araw at kinukuha na ako ng kapatid ko sa Amerika. Ay doon na ako maninirahan. Matagal na din ako naghahanap ng kagaya mo. Lahat ng natagpuan ko ay baling tao at pinakitaan pa ako ng masama. Wala na akong kamag-anak dito. Lahat nasa ibang bansa na. Yung iba ko kapag-anak, pera lang ang hangad sa akin. Kaya Alice, pagyamanin mo ang perang yan. Ipagawa mo ang dati kong restaurant at kayang-kaya mo na, Alice. Alam ko yan. Hindi ako mahirap na tao. May kaya kami sa buhay at dati ako may-ari ng sikat na kainan sa bayan natin. Hanggang lukuhin lang ng mga taong masasama ang burdhe. Kaya naman pinasarak ko na lang at naghanap ako ng taong tutulungan at ikaw yun. Wika ng matanda. Napaiyak si Alice at niyakap ang matanda. Hindi niya inakala na mayaman pala ito at sinubukan lang siya. Masayang malungkot ang nararamdaman ni Alice at dahil paalis na ang matanda at hindi na niya ito makikita pang muli. Nay, salamat ha. Matagal na kaming minamaliit ng kamag-anak namin dahil mahirap lang kami. Baka ngayon makikilala na po kami at pababalikin ko na ang kuya ko. Naawa ako sa kanya sa Maynila. Ang hirap po ng trabaho nito sa construction. Nasa pangalan na nga ni Alice ang malaking lote sa gitna ng bayan nila. Makikita pa ang guhong bahagi ng kanyang restaurant at taong 80s ito na mayagpag. At dumating na ang kapatid niya at tulong sila para ayusin ang lugar at kuya niya ang namahala. Hindi nagdamot ang kanyang dating amo at tinulungan siyang mag-asikaso ng permit at itinuro sa kanyang lahat ng mga teknik para lumago ang isang kainan. Ang mga supplier ay kilala na ni Alice kaya lahat ay nakaya na niyang pag-aralan. Umalis na ang matanda at ang bahay niya ay ang pinatira ay ang mag-iina ni Alice at nagbili nito na pag namatay siya, sa kanila na rin mapupunta ang bahay at lupang yon. Basta ang bili nito, huwag magdadamot at tumulong din sa mga walang-wala ng pag-asa sa buhay. Anak, magsimba tayo at magpasalamat sa Diyos. Iyan ang sukli sa kabaitan mo, anak. Kayo ng kuya mo, pinalaki ko kayong may tamang asal. Kaya naman ang swerte mo, anak, ay ganyan. Kaya nga po, inay, hindi ko po sukat akalain na ang matandang akala ko ay pulubi. Mayaman pala at sinusubukan lang ako. Napakabuti po ng Diyos at maging amo ko sa restaurant, hindi po ako pinabayaan. Ani Alice. Dumaan ang taon at ang munting restaurant ni Alice lumaki. At ang target niya, ang mga nag-aaral sa katabing paaralan. Ang student meal ang pumatok sa masa. Dinagsa ang kanyang restaurant at tuwing hapon may nakahanda na siyang pagkain para naman sa mga pulubi sa lansangan. Ang kanyang kuya ang namahala sa kusina at ang nagkakaha naman ay si Alice. Kumuha si Alice ng staff na mga nag-aaral upang kagaya niya makatapos din kahit sekundarya. Hindi na naghangad pa ng mataas na pinag-aralan si Alice. Sapat na sa kanyang natapos at ang mahalaga ay ang kanyang nasimulang buhay para tumulong. Nagkaasawa na ang kuya niya at si Alice nagsisimula na ring bumuo ng sariling pamilya. At ang 1,000,000 na ibinigay sa kanya ng matanda, naging triple na. Tumatawag ang matanda sa kanya at masayang-masaya ito at inaming malala na ang kanyang sakit. Ayaw lumuha ni Alice. Ayaw niyang maging malungkot ang taong tumulong sa kanya. At mananatili itong nakaalalay sa matanda hanggat ito'y nabubuhay. Hanggang sa nawala na ang matanda.
at muling bumalik ang abogado upang ilipat na kay Alice ang lupa't bahay nito. At nakilala si Alice sa bayan nila na nag-aalaga sa mga batang lansangan at tumutulong sa matatanda na wala ng pamilya. Ilang award din ang kanyang natanggap at mga parangal na mga sangay ng gobyerno ay kabi-kabila. Mga anak ko, pag kayo ay may nakitang matanda sa kalye, alalayan nyo at huwag kayo magdadamot sa kapwa. At sigurado, may biyaya kayong matatanggap pagdating ng araw. Payo ni Alice sa kanyang 3 anak. Hanggang dito na lang ang ating tampok na kwento ngayong araw. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig dito po sa Von Imalia TV. At syempre, shoutout sa mga nag-comment sa ating last video. Si Magdalene Noyam, sabi niya, hi from Sweden. Hello po sa inyo sa mga nakikinig at nanonood po sa atin sa Sweden at syempre sa iba't ibang panig ng mundo. At shoutout din kay Erlinda Claveria 6525. At sabi naman ni Amorcicos Backyard 1079, sabi niya, one of the most followers here. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa suporta at pakikinig dito po sa Von Imalia TV. At syempre kung gusto rin po ninyong magpa-shoutout ay pwede po kayong mag-comment sa video na ito at isa-shoutout po namin kayo sa susunod na upload natin. Maraming salamat at magandang araw po